Lokohin nyo ang walang alam. Tapos sabihin nyo pa mga walang utang na loob ang mga aplikante. Walang utang na loob. Totoo yan. Mga aplikante, makinig kayo. Isang OFW viral matapos niyang bulabugin at kalampagin ang mga recruitment agency dahil sa tila kapabayaan sa mga domestic helper sa bansang Middle East. Ang reklamo niya, ang kontratang pinirmahan sa Pilipinas pagdating daw sa abroad tila naging basura. Bakit? Dahil hindi daw nasusunod ni isa daw sa nakasulat. Hindi nasusunod yan. May sariling mundo sila dito. So di ba nakalagay, may day off every month, every week may day off. Di ba wala? Hindi nasusunod yan. Napakarami daw sa mga OFWs ang pinangakuhan na 8 hours lang ang trabaho at may weekly day off. Pero ang realidad na nakasaad daw na 8 hours ay halos 20 oras pang gising at nagtatrabaho. Walang pahinga, kulang pa sa pagkain at nagagalit pa daw ang amo pag nagkakasakit ang isang OFW. Mabuti pa daw ang ibang lahi gaya ng mga Indian at Nepali. Mga protektado daw ang kontrata na susunod, tinutupad ng amo. Pero ang Pilipinas, pera-pera lang daw ang mga agency. Narito ang matapang na pahayag ni Kabayan. Sa mga agencies na bala sa Pilipinas, pinapanawagan ko sa mga agency, sa tanan nga mga agency ng domestic helper sa Pilipinas. So please lang, basahin nyo ng maigi ang nakalagay sa kontrata ng mga domestic helper nyo. Di ba nakalagay 8 hours ang trabaho? May day off every month, every week may day off. Di ba wala? Hindi nasusunod yan. So dapat monitor nyo ang mga katulong nyo nga pinaalis sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi hindi nasusunod ang napinirmahan sa kontrata. Hindi nasusunod yan. May sariling mundo sila dito. So dapat kung nanghingi ng tulong ang aplikante nyo, tulungan nyo, wag nyong pabayaan. Yung iba, overwork, kulang sa pagkain, walang day off. So nasusunod ba? At ang masakit pa rito, hindi na nga nasusunod ang kontrata. Ginagawa pang priso ang ibang OFW. Dahil ang iba, pagkalapag sa gitnang silangan, kinukuha na ang passport at visa. At kung malasin pa sa amo, pati cellphone na tanging koneksyon sa pamilya sa Pilipinas, ipinagbabawal at kinukumpiska pa. At ang isa pang nakakalungkot, pinapatulog lang sila sa CR ang ibang OFW at sila pa mismo ang bumibili ng sarili nilang pagkain. Di ba hindi? Yung iba nagkasakit na, magtrabaho pa rin kasi pagalitan ng amo kung hindi magtrabaho. Kahit may sakit, magtatrabaho. So mga agency, please lang, monitor nyo ang mga aplikante nyo, tsaka tanggalin nyo yung day off na yan. Anong klaseng nakalagay dyan na may day off every week, every month? Wala naman. Binabasa nyo ba yan? Dapat, explain nyo yan dito sa counterpart nyo na agency dito sa ibang bansa. Nakausapin ang magiging madam, ang magiging employer. Madam, may day off yan siya. Madam, may ganito yan siya. Sa ibang lahi, mga kababayan, abi nyo, sinusunod sa kontrata nila yung mga ibang lahi, Nepali, tsaka Indiana, nasusunod ang kontrata nila. Ito ang tanong ko sa inyo mga kababayan. Bakit ang kontrata ng Pilipinas hindi nasusunod samantalang ang kontrata ng ibang lahi gaya ng Indian at Nepali nire-respeto at sinusunod nila? Ano nga ba ang meron sa kontrata nila na wala sa atin? Bakit tayo ang laging dihado? Kasi yung Pilipinas, pira. Mukhang pira mga taga-agency na yan. Mapaalis nila mga aplikante nila. Wala na. Kaliwali. Pabayaan na yan sila. Bahala na kayo dyan. O, dapat monitor nyo kasi pinaalis nyo yan. Kasi malaki ang pira na binayad sa inyo. Tapos sabihin nyo pa mga walang utang na loob ang mga aplikante. Walang utang na loob. Totoo yan. Bakit? Kayo ba nagasto? Hindi. Nagasto kayo dyan, sa employer yan galing. Nag-process kayo ng mga paper, sa employer yan ang galing. Nagbigay kayo ng cash assistance, sa employer yan galing, hindi sa bulsa nyo. Lokohin nyo ang walang alam. Kasi walang alam ang ibang mga aplikante. So mga aplikante, makinig kayo. Walang pira na binibigay ang agency na galing sa bulsa nila sa mga aplikante. Galing yan sa employer mismo na kukuha sa inyo. Itatak nyo yan dito sa isip nyo. Yung sinasabi nila nga, pag alis nyo, may ibibigay kami na cash assistance sa inyo galing sa amin. Hindi ang galing sa agency. Galing yan sa employer. Tandaan nyo yan. Kaya wag kayong matakot sa agency, mga agency sa Pilipinas na yan. Kaya napakarami sa ating mga kababayan OFW ang nakaranas ng lupit sa kamay ng kanilang mga amo. Bakit? Dahil sa maluwag na batas na mayroon tayo, kaya namimihasa ang mga abusadong amo at sa kapabayaan na rin ng ibang mga agency. Kaya ang akala ng ibang mga amo, porkit sila ang nagbayad, pagmamayari na nila ang OFW. Kaya pagkabayad nila sa agency, hindi na tao ang kinuha nila, kundi isang alipin na walang karapatan magreklamo. Bakit? Dahil hindi man lang ipinaintindi sa kanila ng agency kung ano ang totoong nilalaman ng kontrata. Basta kay matapos nilang makuha ang komisyon, kanya-kanya na.
Kaya hindi talaga mawawala sa ating mga kababayan OFW ang magrireklamo na tila nakalimutan na sila ng kanilang mga ehensya pagkapunta nila sa abroad. Hindi ito haka-haka lang dahil may mga agency talaga na pagkatapos makuha ang kanilang komisyon ay wala na silang pag-ialam sa kalagayan ng kanilang mga dineploy. Para patunayan ang talamak na kapabayang ito, panoorin nyo ang ulat na ito mula kay Kaagapay Kabong Concha. Dito nyo makikita kung paano ang isang OFW ay basta na lamang pinabayaan. Binigay lang sa nurse ng dalawa. Hello, magandang hapon po sa Gitnang Silangan at live po tayo ngayon para po ma-warningan itong mga ibang mga pasaway ng mga agencies. Ngayon po, ito po si kabayan ngayon ay i-discharge na ng hospital. Okay? Ang problema, walang agency na pumunta. Ano ba naman itong mga agency na to? Nakita ko yung itsura ni ate, halos mabulag na. Ito po yung nilive ko noong nakaraan na nahulog mula po sa third floor po siya. Pero sa second floor na siya bumagsak hanggang sa ground floor dahil po yung pong pagbaba niya po habang tumatakas siya, nabitawan niya po yung kumot. Okay? At nang dahil po dyan, ayan po, bumagsak po siya, bali po yung kanyang paa, pati yung mukha pa niya, pati po yung mata niya, ayan po, naoperahan. Tapos pinababayaan ito ngayon, 17 days na naka-confine sa hospital, according sa worker, hindi siya pinuntahan ng agency niya. Langya kayo. Ano bang ginagawa ng mga agencies na ito? Bakit niyo pinababayaan? Hindi gagawin ng worker yan, tatakas yan sa amo, kung alam niya na walang ginagawang masama sa kanyang employer. Yan, ate, pwede mo bang ikwento uli? Balikan natin yung nakaraan. Kasi ito sa agency na ito, hindi ka muna namin papangalanan ngayon dahil wala kang side. Ate, anong eksaktong nangyari sa'yo? Magkwento ka, ate. Nung una ko pong amo pong muntik po akong nireplot pero walang agency na niniwala sa akin po. Tapos nagawa ko ng paraan para makalis po ako doon. Tapos nang hinatid na po ako doon sa agency, nandun na po ako sa agency, muntik din po ako nirep nung nakuha sa akin ng time na yun. Okay? Kaya parang yung utak ko doon, wala po doon. Wala ako doon. Wala ako doon. Pinabayaan lang nila ako. Wala sila natulong sa akin. Ako pa yung masama sa kanila. Ako pa yung masama. Ako pa yung pinakamasama sa mata nila. Ako na nga yung nandidisgrasya. Pero ako pa rin yung masama. Hanggang ngayon din po. Tumawag din ako sa agency. Tulungan niyo po ako kasi nagkasakit ako. Hindi po hihirapan ako dito. Sinasaktan ako ng ako. Sabi nila, tawag daw ako sa polo. Kaya tumawag ako sa polo. Tapos tawag ako ng tawag sa agency. Wala nang sumisagot sa akin. Yan lang po. Hanggang nangyari na po sa akin. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko nung time na yun kasi natatakot ako sa amo ko. Langya talaga. Hanggang ngayong araw na ito, sa loob ng 17 araw mong pagka-confine sa hospital, hindi ka pinuntahan. Hindi po, wala po. Nagpunta po dito yung sa polo, yung embassy po, isang beses po, tapos yung agency ko po, wala talagang pakialam yun. Ang agency yun. Kahit ni minsan ba, hindi nag-ano yung agency na yan sa'yo? Hindi po, humingi po ako ng tulong sa kanila po. Wala po tumutulong sa akin po. Sabi nila, tawagan mo yung polo, yan lang po. Tapos wala na po. Tawag ako ng tawag sa kanila, wala po nangyayari po. Kaya tumala na lang ako sa third floor din. Kasi pag nandun ako, baka kinabukasan patay na po ako. Walang nakakaalam sa akin. Ayan, yung agency na ito,
Hindi ko muna kayo papangalanan, mga talagang hindi ko alam kung dapat ko ba kayong murahin sa ginagawa ninyo sa mga workers. Deployed worker nyo ito, hindi to tatakas sa amo ito, hindi to gagawa ng paraan. Kung alam niya walang ginagawang mali ang amo niya, nakita niya muntik na halayin. Nag-isip ng paraan itong worker para makaalis sa amo. Sinubukang tumakas. Kaso nga, dahil sa sakit, may sakit, ayan, nahulog siya mula sa second floor. Wala po talaga akong lakas noong time na yun. Pero naghanap ako ng paraan para mabuhay ako, para ko katakas ako sa amo ko. Thank you very much sa ating polo kay Labat Roel Martin. At hari na may makuha ka. Ate, imomonitor ka ng mga kasamahan ko ha. Para malaman ko kung makuha ka ngayon. Discharge ka ngayon dyan, ano? Opo, Kumusta na yung mata mo? okay na po makakita yung dalawa. Patingin nga ng mata mo na yan. Patingin nga. Iyan mo nga. Grabe yung... Ay, sus lamang talaga. Inoperahan yan, ate? Opo, kasi hindi yan makakita yung nag-admit po ako dito. Yung pagka-admit ko po, hindi po makakita yan. Tapos napiktuhan din po yung isa kong mata, kaya dalawa na. Hindi po ako makakalakad po. Patingin nga ng paa mo. Ano nangyari sa paa? Ano mo? Iyan mo nga yung paa mo. Opo, Dalawa yung nakaano o isa lang? isa lang po. Nakakas? Ano ang chance na? Anong sabi ng doktor? Makakalakad ka pa raw ba? Opo, 2 buwan pa po. Langya. Kasi paano ba pagkabagsak mo? Nauna ko po yung paa ko, kaya yung pagkabali ng paa ko, na ano to sa simento yung mukha ko, kaya na hindi ko nakakita. Ha? Parang 2 oras pa po ako hindi matay sa loob ng bakuran nila kasi umalis ako alas 4. Bumaba ako alas 4, tapos nakalabas ako ng bahay nila, ng bakuran nila alas 7 po. Kasi pagising ko po nakadapa na po ako. Ate, meron ka bang gustong sabihin sa agency mo? Huwag mo na lang banggitin pero magsalita ka sa kanya ngayon mismo. Wala kayong mga pakialam sa akin. Ilang beses na ako nanghingi ng tulong sa inyo pero wala akong pakialam. Wala kayong pakialam sa akin. Magkakapera lang kayo, tapos na kayo. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ganyan yung nangyari sa buhay ko, pero hindi kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala sa akin. Pinapaniwalaan niyo amo ko. Pinapaniwalaan niya ako. Tapos pagdating ko sa agency, ganyan pa yung nangyari sa akin. Wala pa rin ako Itag mo ito ate ha, itong live na ito, itag mo sa kanya. Pasalamat at hindi pa siya pinangalanan, pero itag mo sa kanya ito. Okay? Ngayon po, nagme-message po yan sila sa akin. Sa ano ko po, sa messenger ko po. Pero ngayon na lang, na-disgrasya na po ako. Pero nung time na yun, naging ako ng tulong sa kanila, wala po. Shout out sa mga agency. Maawa naman kayo, huwag niyong hintayin pang may mangyari katulad na nangyari sa pagkakabayan natin. Madali naman yung ma-assess ang isang tao kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling sa kanyang sumbong. Madaling i-assess yan. Kung alam ninyo, ang worker ninyo ay nag-iimbento lang ng salita, ng istorya, malalaman niyo yan. Kung gaano ka seryoso o ang problema, dapat, kasi meron kayong welfare desk officers eh.
Ang mga agency sa Pilipinas, may mga welfare desk officers. Meron kayong welfare ng mga tao na ang trabaho nila ay tumingin sa mga deployed workers ninyo na dapat na umasikaso sa mga workers ninyo. Tandaan ninyo, sa lahat po ng mga kasambahay, kahit po kayo ay nasa Saudi, nasa Kuwait, nasa Oman, Jordan, UAE, Qatar, okay? Sagot po kayo, responsibility po kayo ng agency nyo hanggat hindi kayo nakakauwi sa unang kontrata ninyo. Sabi nga ni Administrator Bernard Olalia ng POA, kahit abutin pa kayo ng 5 taon, hindi pa kayo nakakauwi, you are still the responsibility of your agency. Kung sinasabi sa inyo wala silang pakialam, mali. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag kayo ay hindi tinutugunan ng agency ninyo, ayaw kayong tulungan ng agency ninyo, dinededma kayo ng agency ninyo, all you have to do is to visit POEA, mag-file ng complaint. Karapatan po ninyo magreklamo, ireklamo ninyo ang agency ninyong pasaway. Ako po, ina-acknowledge ko, ina-appreciate ko ang mga agency for their contribution, kaya marami pong mga kababayan tayong umasenso. Nagagalit lang po kami sa mga agency pag ang agency po ay hindi compliant o yung hindi tumutugon sa mga problemang inilalapit sa kanila ng mga OFW. Yan po yung sinasabi natin. Kaya mga kababayan ko, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyo pong sabihin sa akin na wala raw pakialam ang agency niyo dahil may pakialam po yung mga yan. Responsibilidad po nila kayo. Pag hindi nila kayo tinulungan, isumbong niyo sila sa POEA. POEA po ang pinaka-best na pwede niyong sumbungan para po ma-fersa ng POEA ang mga agency ninyo na aksyonan ang problema ninyo. Meron po, kailangan po nila mag-monitor. Sinabi sa akin ni POEA Administrator Bernard Olalia na meron po silang inutos sa mga agencies mag-update sa kanila every 3 months ng statuses ng mga deployed workers nila. Alam po nila yan. Kaya nga po, dapat po ang mga workers, ang mga employers, bago sila kumuha ng kasambahay, kailangan nilang dumaan ng seminar. Kailangan silang i-seminar. Ipabasa sa kanila, ipaalam sa kanila kung ano nilalaman ng kontrata. Dapat po dumaan sa seminar. Dapat po matinding seminar po ang kailangan si employer. Kailangan ipaalam sa kanya, ipaintindi sa kanyang kukuti kung ano ang nilalaman ng mga kontrata. Kasi ang problema po kasi, kaya hindi maubos-ubos ang violation. Kasi marami po sa mga employers na kumukuha ng kasambahay, hindi po nagbabasa ng kontrata. Hindi po nila alam ang kontrata. Dahil itong mga agencies po, ang ginagawa nila, pag nakita nila yung customer nila, ang pag-uusapan na nila yung down payment, paano bayaran, ilang gano'ng katagal, pakikita yung picture. Kung meron mang gumagawa na isasabihin ko nila naman ng kontrata, mangilan-ngilan lang yun. Kaya nga lagi ko sinasabi yan kahit sa Kongreso pa nung ako po inaimbitahan noong 2019. Dapat magkaroon po ng orientation seminars. Ang EPP2, katulad ng P2, hindi workers, employers. Kung merong PIDOS ang mga workers na paalis, dapat may PEOS ang employer. Pre-employment orientation seminars ang employer. Dapat ipaalam kay employer, kay baba, kay mama, na ang workers ay may karapatan magpahinga ng 8 oras isang araw at 1 araw kada 1 linggo. Kayo mga kababayan, bilang isang OFW, nasusunod ba ang nilalaman ng kontrata mo? Nasusunod ba ng amo mo? O drawing lang din ang nakalagay sa kontrata? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa isyung ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo naroroon.